Babasahin po natin ang salitan mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse number 7 to verse number 12. Ako po sa verse number 7, sundan niyo po. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse number 9, now that he ascended, what is it? But that he also descended first unto the lower parts of the earth. Verse 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers altogether, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Let's pray. Father God in heaven, once again, as we come to you, as we study your word, we ask that the Holy Spirit guide us as we ponder upon the word. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated po mga kapatid. Last night po, pinag-aralan po natin, it's about unity. At napakaganda pong verse from these passages in chapter 4, sinasabi that there is one body, kailangan i-endeavor natin to keep unity, and let's just have a quick review. Ang unity, binigay sa atin ng banal na spirito. So, pwede lang natin tong gawin, i-maintain natin or sirain natin. And the Bible says, let us endeavor or maintain it, the unity of the Spirit in the blood of peace. And in verse 4, 5, and 6, why? Tayo ay nasa isang katawan, meron tayong isang espiritu, tayo ay tinawag ng Panginoong maglingkod sa kaligtasan at paglingkod. Meron tayong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Meron tayong isang Diyos, Ama ng lahat, who is above all and through all and you all. And in verse number 7 to verse number 12, ang pinag-uusapan dito mga kapatid, yung gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. But tonight, we will just study verse number 7 and verse number 8 sapagkat masyado pong mahaba. Para kung titignan natin, maikli lang yung verse, no? 7 and 8, pwede nga natin i-memorize, wala pang 5 minutes. But a lot of things we will learn from here. We can see here the distribution, 7, 8, 9, 10, the distribution of God's gift to us. Remember that the word gift in the Bible, it was repeated a lot of times. And the greatest gift that we receive from God is no other than salvation. Tayo po ba ay nakatanggap ng mga regalo ngayong Pasko? Amen. Kagabi, tuwan-tuwa ako kasi hindi ako mahilig mag-rubber shoes, Brad. Pero may nagregalo sa akin rubber shoes. Sabi ko, sakto, may gagamitin ako sa Sabado. Sa aming fellowship sa Tagaytay. Yan, sa aming year-end fellowship. At tuwang-tuwa tayo kapag tayo ay nariregaluhan. But the greatest gift that we can ever receive is no other than the salvation. For our grace are you saved, that's not of yourself, it is the gift of God. What? Ano yung gift na tinutukoy doon? The salvation that we receive. But, hindi lang yung kaligtasan ang ibinigay sa atin ng Panginoon, tinanggap natin si Jesus Christ. Binigyan niya din tayo ng regalo ng Espiritu. Gifts. Now, you may ask, Pastor, what is the difference of talents and gifts and skills? You may learn the skills. The talents is just parang it's natural from you. But gifts, sabi ng Bible, when we receive the Lord Jesus Christ, binigyan tayo ng kahit isa, hindi pa pwedeng save ako, may gift ako sa salvation, pero wala akong gift na magagamit ko sa ministry para mapaglingkuran ko ang kapatiran for the edifying of the saints, to build up. Wala akong gift na ganun. No. Every one of us ay merong gift na binigay ang Panginoon. Marahil hindi lang natin ini-expose yung sarili natin sa work of God, sa Panginoon, kasi pag in-expose mo ang sarili mo sa gawain, sa ministry, makikita mo, ito pala yung gift ng Panginoon sa akin. Marahil hindi lang ini-involve ng mga Christians yung kanilang sarili sa gawain ng Diyos kung bakit hindi nila nalalaman yung kanilang gift. Kaya, alam niyo po yung mga malulungkot na Kristiyano, yun yung mga hindi nagpa-participate sa gawain ng Panginoon.
Hindi nila na discover yung gifts nila. Ang saya kaya pag alam natin, nag-enjoy tayo sa ginagawa natin and we give glory to God. Now, after speaking unity in verse 3 to verse number 6, tinignan naman ni Apostle Pablo yung pagkakaiba-iba ng gifts na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung kilala natin sa Kristo, we receive gifts. Some gifts from heaven. The question is, have you discovered them or are you using them? This 2025, we have a lot of ministries. We will start again teaching kids. I know you're doing that already before, but dahil sa mga pandemic, kung ano-ano mga reason, nawala. So, we will babalik natin yung fellowships ng mga young people, soul winning, Thanksgiving, a lot of things. Maraming mga bagay. We will meet this Sunday. At makikita natin, ang dami pa lang, ang isang simbahan, madaming gagawin. Hindi pa pwedeng wala tayong maitutulong. A lot of things that we need to do. And God give us this gift para ma-edify natin ang bawat isa, ma-build up. And if we're not using them, the Bible says that maybe God will take that gift from us and we will be judged by the Lord. Or aharap tayo sa Panginoon and then God will ask us why we don't use those gifts for Him. In verse number 7 to verse number 10, how God distribute gifts. In verse number 7, it says here, unto every one of us, God gives, ang regalo ng Diyos, the Spirit gives, are distributed to each believer. It says here, again, maliit yung Bible ko, no? But unto every one of us. It does not say here, but unto some of us. No. Everyone. God give us, distributed to each believer individually itong regalong ito. Walang believer, katulad ng nasabi natin, na walang gift. However, sometimes they never discovered what is their gift. Again, because they are not busy working for the Lord. Pangarapin natin, siyempre mangarap tayo makapunta sa iba't ibang mga lugar na magagandang place. Pero pag nakapunta ka sa isang lugar, hanapin mo kaagad, ano una mong hahanapin? Church, ba? Siyempre, hindi Mormon Church, tsaka Jehovah's Witnesses. Sa bagay, ang Jehovah's Witnesses, hindi naman church ang tawag nila sa church nila. Kingdom Hall. Diba na? Kingdom Hall. Pag makapunta ka sa Mount Calvary Baptist Church, nakalimutan ko kung saan lugar yun. Jensen. Grabe. Ang dami. Pag mega church, hindi na kayo magkakakilala eh. Sobrang vibrant. Ang maganda doon, pag bisita ka, yung mismong pastor, yung kakausap sa'yo. Napakaganda, di ba? Tapos, ma-encourage ka din. Pag napunta ka sa ibang church, makakita mo, ma-encourage ka. Meron akong church na napuntahan sa Paranaque, pastored by Pastor Mike Rip. Yung classmate ko, doon yun siya. Very organized. Very organized. Walang dead spot, Brad. Walang dead spot. Tapos, talagang manliliit ka sa sarili mo. Yung tipong akala natin ang dami na natin ginagawa kay Lord. Pero pag napunta tayo sa ibang mga group of people na kapatiran natin sa Panginoon, they're really using their gifts for the Lord. Super organized. And it's not just about performance or presentation, but you will see, you will praise the Lord. Meron naman, hindi lahat, May iba naman mapapansin mo na show off. Parang, tingnan nyo, ganito yung church namin. Parang kulang na lang sabihin, di katulad ng church nyo, ang tatamad nyo kasi. Wala tuloy kayong mga ganyan-ganyan. No. Basta, ginagawa ng isang church, yung function ng isang church, as a bride of Christ, as a church of God, like soul winning, we teach, we explain the word of God, we reach people, we disciple people, and that's it. Hindi sasabihin ni Lord pagdating ng araw, PBBC paliparan. Hindi yun yung nakapila tayo, no? No. God will judge us and reward us individually. Kung saan kang church
Though may importante ang church, pero hindi ito yung, oh, sige, PBBC Brookside, ano. No, no. Individually, haharap tayo sa Panginoon. Hindi ito yung sasabihin ni Lord, oh, bakit hindi kayo nagkaroon ng malaking flat screen? O bakit hindi kayo sa paliparan, hindi kayo nagpa-renovate ng simbahan? O hindi kayo nagtayo ng malaking church na maraming parking? No, no. Hindi yun. What matter most is if we invite people, if reach people by the gospel of the Lord Jesus Christ. And as we use our gifts, okay, kaya sabi ng isang pastor, totoo naman yung ito, dinala ko yan sa Panginoon, dinala ko yan. Yun, credit where it is due and credit due. Honor whom honor due. But, tandaan natin, kapag dinala sa Panginoon, hindi lang ikaw yung nag-invest dyan. Buong church nag-invest dyan. Ay, yung pastor, nangaral siya. Yung pastor, wala na store, hindi sinusuportahan. O namang member, hindi na-enjoy ng pastor, nag-reach ang pastor. Or, walang facilities, kung hindi tayo nagbibigay. Kung corporately, we're using, each every one of us, we're using our gifts. Yung talents natin, kung anong meron tayo, for edification and for reaching people, for reaching the lost. Kaya, wag tayong masyadong bragging, no? Yung tipong, ito, disciple ko yan. Yung tipong parang, kulang na sabihin mo, parang ako nagligtas dyan. Hindi. Huwag tayong tipong superior ka sa ibang Christian na, tignan mo, ako nag-disciple sa mga yan. Ngayon, nasa na sila? No? Halimbawa, si Pastor Jomar, isang tao lang ba ang nag-invest sa akin? No. Madami. Naalala ko, Naimel, dinisipulo ko ng 3 mga kalalakihan ng simbahan. Nung naligtas kasi ako, ang dami kong tanong sa buhay. Parang hindi kaya ng isang Bible study leader sagutin. So kaya nagpupunta sila sa bahay 3. Ayun. So, yung mga teacher, kumbaga ang isang pastor na nagpastor, lalo na nag-Bible school yan, ang daming nag-invest ng buhay dyan. Na-blessing ako sa mga teacher ko before. Alam mo saan pagaling? Pandi, Bulacan. Magtuturo sa Manila, galing Pandi, Bulacan. Ilang orasyon. Galing Lian, Batangas. Yung iba, galing sa Bulacan. Kung saan-saang mga pastor. So, yung mga gifts nila, ginamit nila for the glory of the Lord. Still in verse number 7, God's gifts are distributed by grace. Look at verse number 7. Is given what? Grace. Look at that. Sa biyaya ng Panginoon. The gift that comes as a result of grace. Do you know that the words gift and grace comes from the same root word? That's why in 1 Peter chapter 4 verse number 10, as every man had received the gift, even so minister the same one to another as good steward and the manifold of grace. Meaning, because gifts ay resulta ng biyaya ng Panginoon, look at this, none should take selfish pride in His gift. Yung tipong, tingnan nyo ako, ang galing ko magpiano. Tingnan nyo ako, ang galing ko magkumanta. Ang galing ko mag-preach. Ang galing ko magturo. No. You don't ever brag your gifts because it is only by the grace of God. Sabi ni Apostle Pablo, kung magmamalaki ako ay Kristo. Anong ibig sabihin ng magmamalaki ay Kristo? Ang sasabihin natin, ito po ay bigay ng Panginoon sa kanyang biyaya. Huwag tayong nating kukunin tingnan nyo mga kapatid dito. Kung ginawa tayo ng Panginoon para sa kanyang purihan, Ephesians chapter 4, the waiting place, para sa kapurihan. Creator. Kung mga creature, yung kaluguran, kalulhatian, na dapat nasa Panginoon, ay ikinukuha natin, what do you think anong ma-fulfill ng Diyos? Matutuwa ba sa atin ng Diyos kung ang glory ay kinukuha natin? No. Kaya nga, meron tayong sinasabing TGBDG. To God be the glory. Ang kapurihan ay sa Diyos.
Hindi sa pastor, hindi sa kaninong member o kung kasino man. Mahirap sa mga preachers ngayon, kahit makinig natin sa online, kayo din, minsan sitahin nyo ako, Pastor, ang dami mong kwento tungkol sa buhay mo. Hindi mo na na-preach yung Bible. Pwede doon ko sitahin na ganun, baka, that's okay. So marami, they're just preaching what they happen in their life, what happened last week, or ano yung mga gusto nila sa buhay. Brother and sister in Christ, pag sinabi mong preacher, kiruso, the idea is, you're just repeating the words of the king. Bawal mong bawasan, bawal mong dagdagan. Kaya mga preacher sa TV, anong mga pinipreach nila? Kahit sa online. Kahit minsan, mga Baptist din. Tungkol sa sarili nila. Mga kapatid, we preach Christ crucified. Amen? So si Kristo ang malif. It is only by grace. Wag tayong tipong yung binampang na siya is you worship. Don't worship your gift. Use your gift for the glory of God. Kaya tayo binigyan ng talento para sa kanya. Kasi yung iba talaga, nakaka-discourage. Ano na akong classmate sa Bible School? Classmate ko sa subject. Pero ahead siya sa akin. Napakagaling talaga mag-piano. Talagang pag nag-piano parang pag hindi mo nakikita yung mukha niya, may love eh. Parang pag nagpa-piano, magpapaganon. Lupit. Pero nung nakagraduate sa Bible School, alam mo kung nasaan. Tumutugtog sa banda. Hindi ko nababanggitin yung banda, baka i-search nyo pa eh. Nasaan na? Pinagamit mo sa mundo. Tapos hindi na nag-church, Brad. Graduate ka ng Bible School, pinagamit mo na yung gift mo, yung talento mo sa mundo, hindi ka pa nag-church. Hindi ka pa nag-church, naging backslider. After ng magaling eh. Kaya minsan, yung mga talento, gifts natin, mag-iingat tayo. Pero last year, nakita ko ata, nag-post, nakaupo sa piano ng church. Ang nakalagay sa post niya, nagbabalik. Parang, balik loob. Parang ganun. That's good for him. Next. Andyan pa ba? Look at, hanggang verse number 7 lang po siguro tayo, no? It says here, according to the measure. Ang regalo ng Diyos, God's gift, the Spirit's gift, are distributed not only by grace, not only to each every one of us and by grace, but also by choice, selectively. The Lord measures out the type of gifts and the quantity of gifts He distributes. When we say measure, it means allocate or designate yung specific or particular gifts to specific people. That means, hindi ibig sabihin pare-parehas tayo ng gift. Now, maaaring yung iba isa lang, maaaring iba marami. Pero, kung isa lang ang tingin mo, isa lang yung parang dito ka lang magaling, isa sa mga kasalanan natin o pagkakamali natin, yung tipong ikino-compare natin yung sarili natin sa ibang Christian. No? Wag. Never compare yourself to me. But si pastor, ang galing marunong mag-gitara, marunong mag-piano, magaling maganto. But yung ibang pastor hindi. No, don't do that. Bakit ako hindi? Basta ganyan. No. Kanino lang natin dapat i-compare ang ating sarili? I-compare natin ang sarili natin sa Diyos. Teka lang, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang sabi ng Bible, little by little, day after day, maging katulad tayo ni Kristo. Parang, yan ba? Christ-like ba yan? Kasi kung i-compare natin sarili natin kasalanan, sa isang makasalanan, hindi tayo magiging katulad ni Kristo. You compare yourself to the Word of God. Is that the blessed man na sinasabi sa Psalms chapter 1? Yan ba ay Christ-like in your decision-making, in your choice, in your practice? No? So, hindi sa tao, sa Diyos. Christ-like, selectively. Now, no two people the same amount of gifts and the same exact time. Because it is sovereignly given, no gift should be sought. Yung iba kasi merong, yung yoga, hindi yan Christian way, no? Pag sinabi mo yoga, you empty your mind. No.
Ang sabi ng Bible, fill your mind. Anong i-fill mo sa utak mo, sa isip mo? Yung salita ng Diyos. Sa yoga, tatlong isip mo, you discover yourself, yung parang loob ng no. Practice siya ng demo. Or, since ang gift ay essential in God's plan, walang gift should be unused. It should be used. Dapat gamitin natin. Yung mga talento, mga gift ng Holy Spirit, we must use that. We must involve ourselves sa ministry. Exposed. Ipanalangin, Panginoon, Lord, ano po ang maitutulong ko? Ano po ang gift ko? Ano po ang kailangan kong gawin? And since they came from the Lord, walang gifts should be exalted. Or tipong, though okay yung okay yung you appreciate. Kasi sa Brookside, meron yung ini-appreciate, parang pinasimulan ko yung pinakamarami nagdala ng bisita tsaka ng pinakamaraming na soul winningan. Parang appreciation, konting ganto, ganyan. Pero, hindi dapat yung tipong parang paligsahan ang paglilingkod sa Diyos. No. It's between you, Lord. Pure yung motive natin. Totoo ka ba sa Panginoon? Marami nagsiserve kay Lord. Minsan nag-post ako sa Twitter, ang dami nag-like. Ay, hindi pala sa Twitter, sabi ko. Mahirap yung faithful ka lang kasi faithful lang din yung nililigawan mo. Di ba? Faithful ka lang kasi faithful lang din yung nililigawan mo. Though, may mga makikita kang ganon. Dahil faithful yung babae, kunyari faithful. Yung kwento ng isang pastor, sumasama pa sa soul winning, ganyan-ganyan. Nung nung kinasal na sila, nagulat yung pastor. Nagdala may mga bumaba ng mga sanig, mga alak. Sabi, ano ito? Ba't nalak? Pastor kasi kami. Di ba? So, akatin, kwento lang yung mga ganyan. Nagpapanggap lang pala. Pero meron palang ibang pakay. Nawa mga kapatid, ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay dalisay at totoo. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Totoo ang Diyos. Totoo lahat ng sinasabi niya sa kanyang salita. Totoo na may langit, totoo na may impyerno. Totoo na huhukuman niya tayong lahat. Totoo yan lahat. Ang sabi ko kay Mrs. Mami, naniniwala ako na pag meron kang gagawing desisyon sa buhay, sa ka ng Bible, hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Specifically, yung Book of Ecclesiastes. Kasi, kung ang buhay ay para sa Diyos, at kung gagawa ka ng desisyon, kumbaga, if life is, the meaning of life is to live for God, at kung gagawa ka ng desisyon na maglalayo sa iyo sa Diyos, then wag mo yung pagdesisyonan. Wag yan ang piliin mo. Okay na yung maging mahirap, pero hindi ka magiging malayo sa iyo ang Diyos. That's okay. Sabi nga ng isang quote, it's okay to live in the heart of Africa kesa mamuhay ka wala sa sentro ng kalooban ng Panginoon. So ulitin ko, kung ang buhay ay para sa Diyos, at kung magdidesisyon ka, you read the Word of God, Lord, life is meant to live for you. And what am I doing? I will decide, I will do this action or anumang yan decision na alam mong maglalay sa Panginoon, then do it. Because life is to be for Lord. Nawa po ay lahat. Let's start and let's pray. Ang Diyos namin sa langit, ngayon pong gabing ito ay napalalahanan po kami na po ay binigyan niyo po ng regalo, hindi sa kaligan, regalo na namin upang magpalakasan kami sa basa. Lord, minsan po na nalalaman kung ano ito, hindi po namin expose namin pagiging sa inyo. Kaya po 25, a lot of things to do in your work. Nawa po, lahat ng mga member ay magkaroon ng total involvement upang maluwalhati po namin ang inyong pangalan. We know that a lot of things you already prepared for us in this place. And we know that you will save a lot of people. But the problem is us. Tanggalin niyo po yung mga hiya sa amin o yung mga kung ano pa mga naisip namin. Tulungan niyo po kami mag-share, mag-invite ng maraming tao na makakilala po sa inyo.
Gamitin po namin yung mga kaloob niyo po sa amin para sa inyo pong kapurihan. Mga kapatid, let's have a silent moment of prayer to reflect upon the message of the Word of God, that may you commit yourself, Lord, this 2025, na po gamitin niyo po ako. Huwag ka matakot, ipag-pray yan, sapagkat delight thyself in the Lord and He shall give the desire of thine heart. After silent, tayo po ay mananalangin muli. Muli, Panginoon Ama, malapit kami sa inyo at nagpapasalamat sa amin pong natutunan ngayong gabi. Patuloy niyo po kami encourage, mga kapatid na may mga karamdaman, pagaling niyo po sila sa lahat po ng mga gagawin sa mga natitirang araw ang ito ay makabulong. We as may you bless Lord as a group. Lain ko po na as I pastor this flock, may you give me wisdom at dalahin ko po na patuloy niyo po kaming pagpalain at i-provide lahat ng aming mga pangailangan this 2025 na darating. Maraming salamat po, Ama. At isinasama na din po namin yung aming pagbayan sa inyo. Bless niyo po ito, ang aming mga tithes and offering. Dalangin po namin na tuloy niyo pong pagpalain ng aming business, so income, aming part-time jobs, kung ano-ano pang mga aming kinikakitaan. Bless niyo po ang mga pinagpakuhan, ang aming pong mga, kung meron kami amo, hindi po sila.